Muli naman nagbabala ang Department of Health at National Food Authority sa publiko na maging mapanuri sa bibilhing bigas. Bukod kasi sa nakalalason, nakababara rin daw ito sa bituka ng tao. Sa Davao City, may ilang nagrereklamo sa peking bigas na mala styrofoam. Balitang hatid ni Von Aquino. Sa unang tingin naakalain mong masarap na lutong kanin ito, pero ang mainit na kanin, kapag sinubo ay dapat mo ring iluwa dahil peke pala. Noong nakaraang linggo, isang ginang sa Davao ang nagreklamo dahil sa nabili ng bigas na mala styrofoam. Hindi tulad ng tunay na kanin, hindi nadudurog agad ang mga butil nito. Nadudurog lang ito kapag talagang pinuwersa itong pisilin. Kapag piniga, kumakatas ang tubig at bumabalik sa dating forma ang mga butil. Nang subukan naman itong sunugin, nag-amoy plastic ito. Ayon naman sa isang babaeng nakakain ng umano'y fake rice, wala raw siyang kakaibang naramdaman matapos makakain ito. Pero ayon sa Department of Health, sigurado raw na makakasama sa kalusugan ng sino mang kakain ng fake rice. Maaaring magdulot ng pagbabago sa katawan mo, pagsusuka, pagdudumi. And worse is kung hindi mo mailabas, kunyari nag-stuck sa katawan mo, maaaring in long-term effect ng pangit sa katawan mo. Ayon sa NFA, posible umanong galing sa Bislig, Surigao del Sur ang umano'y bigas. Pero di pa masabi kung ito'y Chinese fake rice na napabalita kamakailan na binibenta sa ilang bansa sa Asia. May halo raw itong resin na nakakalason. At para tiyaking walang ibinibentang Chinese fake rice sa merkado, nag-ikot sa Cartimar, Pasay City si NFA Administrator Renan Dalisay. Pero mga hinihinalang smuggled Chinese rice ang kanyang inabutan sa ilang tindahan. It's better to be proactive kaysa naman makapasok. Mabuti na yung mauna na tayo, magbantay na tayo. No? Dahil ayaw nating makapasok yan. Babala naman ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa mga sindikatong nagpaplanong magpasok ng fake rice sa Pilipinas. Economic sabotage yan, non-billable. Pwede mong i-firing squad yan sa highway. Von Aquino, GMA News.